Anong itsura ko dito? Mukha ba akong langaw na dumapo sa kalabaw? O sakto lang ba ang itsurahin ng PCX 160 sa akin? Ano sa tingin nyo? Isang mabilisan tayo mga kapwa. Nandito yung bagong PCX. Pinaka nagustuhan ko sa kanya, ito yung bago. Naka TFT display na siya. Sa mga small bikes, hindi ko lang alam kung pinakauna to, pero one of the best at pinaka good looking na panel na yung nakita ko dito. Tapos ito yung mga pinaka favorite ko lang. Isang mabilisang review lang, almost same lang siya ng style ng lumang PCX 160 with some upgrades sa look, sa headlights, dito sa mga switches. Bago na rin yung switch nito. Meron pa rin naman tayong standard. Ang pinaka favorite ko dito guys, itong shock. At most notable din, nung dinrive ko siya, kasi damang-dama mo yung mas maganda yung shock absorption. Itong nakadibaso na siya kumpara doon sa walang baso na siya. Aside from that, dito naman sa bandang likod, nagustuhan ko rin yung taillight niya. May bagong design na rin yung taillight. And most notable din at mapapansin yung lahat na wala na yung naked handlebar natin na sa totoo lang, parang mamimiss ng marami. Kasi kahit ako namimiss ko yung look ng naked na handlebar, pero marami pa rin naman makakagusto ng ganito kasi mas nakadagdag siya sa aesthetics, mas naging mas mukhang malinis yung PCX 160. 90% ng design almost katulad lang din naman yung isa, pero yung mga major upgrades katulad ng ABS, traction control, idling start and stop, tapos etong suspension na pinaka-favorite ko din. And then yung switch, TFT panel, yun yung mga major upgrades na nakita natin dito sa pinakabagong PCX 160. Sa tingin nyo, nilagit ba kayo nung standard version o magle-level up na kayo sa ganitong klase ng PCX 160? And by the way guys, sakyan natin. Saktong height lang ako guys, mga 5'5", 5'6", ganun. Sakyan natin ng PCX 160. Hindi naman siya masyadong tiptoe. Tingnan nyo na lang kung bagay sa akin ang itsura ng PCX 160. Ikot natin. Sakto ba ang PCX sa height ko or masyadong malaki? Comment down guys. And yun nga, sana magkaroon tayo ng in-depth nito kasi syempre, hindi ko pa kayo mabibigyan ng conclusion kung ano ba yung feel at saka kung ano ba talaga yung behavior netong motor na to kapag dinrive na ng matagalan. Pero so far, most notable, TFT display, ABS syempre, nandiyan na rin naman yan. So hindi na yon. TFT display, upgraded suspension kasi dibaso na mas better sa shock absorbing. Depende na lang sa inyo dito sa handlebar natin kasi hindi na siya naked. So, depende na lang kung plus points yun sa inyo o minus points. So, sana magawa natin to ng in-depth na review. Maybe someday, antayin nyo yan. Gagawan din natin to ng in-depth na review kasi hindi tayo papayag na hindi natin magagawa ng in-depth na review yung ganitong klase ng motor. Isa rin sa mga favorite ng lahat kasi yung ganitong PCX 160. Uy! Idle start and stop. Nice! Pagkatapos makita ng personal at ma-drive yung bago nating PCX 160, nagkaroon talaga ako ng konklusyon na mas maganda talaga itong bago kumpara dun sa luma. Yung overall look, kung ikukumpara ko dun sa lumang PCX, mas maganda talaga siya. Except doon sa handlebar natin na minahal na rin ng marami yung naked na handlebar ng lumang PCX. Depende pa rin naman sa taste nyo kung anong mas maganda sa dalawa, yung may taklob ba katulad nyan o yung naked. Pero para sa akin overall, mas maganda yung bago. Now, comparing the road sync version versus dun sa standard version ng PCX 160, engine performance and handling is the same. Nagkatalo lang talaga sila sa brake system, suspension system, at saka yung mismong panel na napakaganda, at saka yung switch. Isama mo na rin yung Honda Selectable Torque Control o mas kilala ng lahat na traction control at yung idle stop system. Yan yung mga pinakamahalagang features na wala yung standard. Malamang sa malamang ang pipiliin ng nakararami dyan ay yung road sync version. Pero kung medyo tight ang budget mo, then go for the standard. Basically, binayaran mo talaga yung mga napakagandang features na meron yung road sync kumpara sa standard, at masasabi ko naman talagang sulit na sulit yung ibabayad mo dun sa upgrade. Pero kayo tatanungin ko, yung mga merong PCX 160 na ngayon, lahat ba yung mga magandang feature na meron tong bagong PCX 160 ay worth the upgrade? Sa tingin nyo, ile-let go nyo ba yung lumang PCX nyo para dito sa bago? Or mag-antay ng susunod na mas pinaganda pa lalo? Let me know on the comments. Given the fact na napakaganda ng road sync variant, sa tingin ko meron pa rin magpe-prefer nung standard version. Yung mga tipo ng riders na hindi masyadong gusto yung masyadong maraming eche boreche, diba? Yung mga riders na literal na gusto lang magmoto. Yung mga ayaw masyadong magkalikot ng maraming aparatos at maraming pinipindot sa mga switch. Gusto lang ay ilaw, turn signal, busina, starter, and all that. At the end of the day, marami pa rin naman talaga magpe-prefer ng mga simpleng motor lang.